Ito ma'am, lagyan namin ng 5 na untang-untang para lumutang siya. Maiiwan ka sa development kung wala kang electricity. Kasi dati nangunguna tayo, ngayon we are just number 4 in the world in terms of production. Bumaba ang production ng ating seaweeds. So paulit-ulit na ginagamit the same seedlings. Bumaba yung genetic diversity. Seaweed farming. Ito ang pangunahing kabuhayan ng pamilya ni Rashidin dito sa Sitangkay, Tawi-Tawi. Ang putaon na, naway ko magtanong. Sabi na ako nakasawa. Nagtanong magalakal, amoy nakapalagok ako, sindo amahas ko. Kaya na, siyempre ako sabi sumubli sa pagtanong, kasi ako na ako pamilya. Iwan na muna niya, wala sang sa tuod simbaran ko mun nagirapan ko. Bati na mo mga isagpito. Pagubos parakat. Ang isagpito maglan na kami mga isagpito at maglan pawangka parakan palo. Pagkato palos magtanong mga wasidling. Pagubos magtasidling minisab. Ngayong araw, magtatanim sila ng mga bagong seaweed o agal-agal kung tawagin ng mga lokal. Dito tayo sa lugar. Ito lang yung pagtataniman namin. Ito yung tinatawag na floating. Katapos itanim, at maghintay ka na 1 month. Katapos pwede mo na nalbison kasi malaki na siya. Ito naman ang yung buhay namin kasi wala kasing magagawa namin ng iba. Kung lumalakas ang hangin, lumalakas ang alon. Kaya di ka makapapunta dito. Baka malunod ang bangka or masira ang yung makina. Kinakabahan ako, akala ko malunod na, akala ko walang kasama. Pero may nakakita sa akin. Agtaan ko sinagot, agtaan ko sin laol, agtaan ko sin paso. Gawos, makaway ka maripaway, mga 10 o'clock, kasilong ka. Pag-gawos, pag ito mo konsumo na siya, parakat na siya kita. Adlaw-adlaw magtaan kita agot paso, ang mga kasing pitsin pag-usa. Ang kikitain nila mula rito, iipunin nila para may pambayad ng utang at makapagpakabit ulit ng kuryente. Di pa. Sima subaga nakaka pakunik kami di nga na project series tapos makaka 1,000 bayad na para pag pag-adjust yung mga lakal gawan sin alam ba pag-ilaw kasi mahal kasi pagpakunik ka na mo tower ko pa ilaw pa tower ko mahal kasi ilaw yung pungay hindi na mo kaya. Tulong-tulong sa trabaho ang buong pamilya ni Rashidin. Magulang niya ang nakatoka sa pagpapatuyo o drying ng seaweed. Ang pinangangambahan daw nila bilang mga seaweed farmer, ang tamaan ng ice disease ang kanilang mga tanim. Minsan na rin daw kasing nalugi ang kanilang pamilya dahil sa sakit na ito. Ay sila, ibang inasimalan ko na nawaron na muna ini para ibinupag ko sa mga bata. Di naman dyan, basta siya mong malubat na mga battery malubat na siya. Musog naman sakit na rin siya makakuha sa ubat. Ang ice disease ay isang sakit na pag ang problema ay hindi talaga ma-pinpoint kung ano yung cause talaga
It's a combination of extreme changes sa temperature, salinity, pH sa karagatan natin. Pag bulan ng malakas, bumababa yung salinity, nagkaka-ice-ice yung ating mga seaweeds. Or mainit masyado, tapos biglang lumamig. So, tapos may microbes din, mga bacteria, inaatake yung ating mga seaweeds. Kaya namumuti sila at nagdi-disintegrate at namamatay. Usually, tinatanggal nila yung portion, di ba, na may namumuti na tinatanggal para baka mag-survive pa yung ating mga seaweeds. Tuwing hapon, abala naman si Rashidin sa paglalagay ng fertilizer sa seaweed. Si Rashidin, tinatapos ng trabaho bago kumagat ang dilim. Naputulan na kasi sila ng kuryente. Ang probinsya ng Tawi-Tawi ang isa sa may pinakamahal na kuryente sa Pilipinas. Dahil sa remote location nito at limitadong grid infrastructures. Kaya naman ang pamilya ni Rashidin umaasa lang sa solar energy o ang enerhiya mula sa araw. Mahalaga po yung araw para po sa kinabukasan namin seaweed farmer. Di namin kaya bayaran kasi pinagbibili na pa namin ng bigas, yung mga gatas ng anak ko. Kaya di namin mabayaran ng sobra. Wala na kaming pera, nangungutang na lang kami sa borida. Kasi di na tumutuyo yung seaweeds. Naghihintay na lang na umaraw. Ito ma'am, lagyan namin ng 5 na untang-untang para lumutang siya. Tumatagal, lumalaki. Pero mabigat na, lumulubog siya. Pero kapag lagyan ng 5 na galon-galon, lumulutang siya. Siyam sa 11 munisipalidad ng Tawi-Tawi ang nakadepende sa seaweed farming. Capaphycus alvarezi ang klase ng seaweed na kinukultivate sa lalawigan at iba pang parte ng Pilipinas. Dito kinukuha ang carrageenan na ginagamit sa mga produkto para sa cosmetics, pharmaceuticals at food industry. We constituted about 46% of the total country's production of seaweed. Bumaba ang production ng konti sa 2024. Dati nangunguna tayo, ngayon we are just number 4 in the world in terms of production. Para bumalik ang sigla ng seaweed farming, nakafocus ngayon ang Mindanao State University o MSU Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography sa pagdiskubre ng mga bagong strain ng seaweed. Yung Seaweed R&D Center was established through a research grant from the Department of Science and Technology. Ngayon, bakit pinag-aralan namin ang seaweeds? May problema kasi ang ating seaweed industry. Bumaba ang production ng ating seaweeds. Nakita namin, ang pinaka-problema is yung seedlings na ginagamit ng ating mga farmers kasi they have been farming for more than 50 years. So, paulit-ulit na ginagamit the same seedlings. Bumaba yung genetic diversity. So, mas susceptible sila sa ice-ice disease. Nangolekta kami ng mga farm seaweeds tsaka wild seaweeds. Itong mga collection na to ay galing sa Sitangkay na may pinakamalaking seaweed farming area sa Tawi-Tawi. Kasi malaki yung intertidal area nila. Ito yung Capaphycus alvarezi. Ito yung talagang dapat itanim kasi mas maganda yung kanyang carrageenan quality. So ito yung sibuto naman na nakolekta. Ito na yung pagkatapos palakihin, katulad nito, pag lumaki na, nilalabas namin sa sea-based nursery. Tapos, pag enough na siya malaki, pinamimigay na namin sa farmers. Laboratory-generated seedlings na mas better ang performance, kumbaga, mas mabilis grow, tapos mas resistant sa ice-ice, as mas mataas ang carrageenan yield and quality.
Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nasa 35 to 38% ang standard moisture content ng seaweed. Pero nasa 40 to 42% lang ang kadalasang naproproduce ng local farmers. Para solusyonan ito, ang isa sa naisip ng paaralan ang pag-develop ng solar-assisted seaweed dryer. Nag-design kami ng solar-assisted seaweed dryer na nakakuha kami ng grant from the European Union, ASEF project. Ang kagandahan tong seaweed dryer na to ay kahit umulan, pwede kang mag-dry. Tapos mabilis din mag-dry dahil usually 36 hours pa lang dry na siya at na-achieve mo na yung 35 to 38% na moisture content ng seaweeds pag or naka-open siya, open air ang drying. Tapos yung hindi consistent yung moisture content dahil pag umulan, tatabunan lang nila. Bakit floating? Para ma-move nila from farm to farm. Tapos ang isip namin na mas mapapabilis yung pag-dry nila, di ba? Sa kanilang seaweeds. Kaya lumikay kami. Mahigit 10 solar-assisted seaweed dryers na ang naipamahagi ng MSU Tawi-Tawi sa bayan ng Sitangkay at Sibuto. So para sa amin, medyo may kahirapan din ng konti kasi masikip. Tapos hindi basta-basta sa kasi marami kami eh. At saka yung isang nagawa noon, parang hindi aabot ng mga 100 kilos. Hindi naman basta-basta pinadami kasi exact lang yung ano niya eh, yung paggawa. Pero sa akin lang, yung basta yung pagtuyo, standard talaga. Yun lang. Si 1 ton lang ang capacity nun. Ilang farm, ang pinoproduce sa isang farm yung sa 1,000 kilograms. Ang laki nun. So, kailangan marami. Siguro meron tayong dapat mga 200, 300 na solar-assisted dryers para ma-meet at least yung minimum na requirements nila. Ang lokal na pamahalaan ng Sibuto, nagtayo rin ng kooperatiba para makontrol ang presyo ng seaweed. Ibig sabihin ng IFAS, Integrated Farmers and Seaweed Traders Marketing Cooperative. Ito po ay binubuo ng 15 local traders. Objectives po ng kooperatiba, especially para makatulong sa mga price fluctuation, yung pricing. Ang purpose talaga from farmers to processor. Isa sa price control na hindi na manipulate o hindi na yung mga farmers magdadala sa malayo o dyan na lang sa kooperatiba. Tinitiyak rin daw ng kooperatiba na dekalidad ang mga kinukuhang seaweed. Sa Sibuto kasi, kumbaga standard yung quality. Ito, pasado to sa lahat ng mga company. Mas quality po ang seaweeds dito. Kaya kumpara doon sa other, sabihin natin sa ibang municipality. Essentially, isa sa pinaka-basic ng electricity. Maiiwan ka sa development kung wala kang electricity. Kuryente naman, basic din unang-una, kasi para mag-improve. Kasi ginagamit din nila. Alam mo ngayon, may transformation na rin sa mga seaweed farming eh. Unfortunately, sa amin sa Tawi-Tawi, parang very ironical. Ikaw ang biggest producer of raw material and yet, wala ka eh. You stay forever as a producer na lang. If you're not establishing eventually yung processing plant, wala ka dun sa competition eh. Kasi ang relevance mo lang, kinukuha lang yung raw material. And yet, that is not the best product that you should produce. Kaya kung makita mong situation, ganun pa rin. Noong nakaraang taon, pinasinayaan ng hybrid power plant sa Sitangkay at Sibuto. Bahagi ito ng REDS project o Renewable Energy Technology to increase value added of seaweeds in Tawi-Tawi. Ang proyekto ay kolaborasyon ng Mindanao Development Authority, MSU Tawi-Tawi, European Union at United Nations Industrial Development Organization. Sana yun, makinabang yung mga farmers. Pero as of now, walang operation pa. Pero yun na siguro, pag naka-operate na yung solar,
kabawasan ng ng expenses ng mga tao. Ang next step is for the TAWELCO, yung Tawi-Tawi Electric Cooperative, to distribute the power na galing dun sa solar farm. So, isa yun sa mga nakita namin ma-address yung problema natin. Kailangan natin talagang i-incorporate kasi pag renewable kasi diba sabi natin, ma-reduce natin ang carbon footprint natin. Napaka-importante yan. And dami na lahat ng activities natin nag-produce ng carbon dioxide. So, kung gumamit tayo ng renewable energy, ma-reduce ang carbon footprint at makakatulong pa sa kabuhayan nila. At yung nga sabi ko, we do things without damaging the planet. Sa Tawi-Tawi, ang mga seaweed farmer ay hindi lang nagtatanim ng halamang dagat, kundi ng bagong bukas para sa kanilang pamilya at komunidad. Sa bawat tanim, isang pangarap ang sumisibol. Sa bawat patak ng pawis, isang buhay ang binubuo. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamalupit na dagat, sa tulong ng makabagong pananaliksik, lulutang pa rin ang pag-asa